Yes, umiwas tayo sa problema. Yes, magdasal tayo na hindi tayo magka-problema. Pero be rest assured na i-allow man ng Panginoon ang problema, tansyado na niya. Alam niya na ito ay pwedeng magdulot sa atin ng mabuti talaga. Ano po ba ang mga bagay na sinasayang natin? Pera, sinayang yung pera. Pera na, naging bato pa, sayang. Trabaho, karir, yun kang artista. May kaso ngayon. Ang halay daw, ayun, natanggal na siya sa isang programa. Sinayang ang karir. Kagwapuhan, kagandahan, o yun kang artista ngayon, no? Nasangkot ngayon sa murder, sa pagpatay. Tapos siya, sayang, gwapo pa naman. Ang pangit, hindi sayang? Kalusugan, sinayang ang kalusugan, sinira ang katawan, pamilya. Sinayang ang pagmamahal. Sinayang ang tiwala. Negosyo, trabaho, pagkain. Dami, di ba? Sigurado ko, marami at marami pa tayong maidadagdag dyan. Pero iniisip ko, maisasama kaya natin ang ating mga problema dyan. Yung problema mo sa responsable mong asawa, iloloko ka pa. Yang problema mo sa pasakit ulo mong anak, pasaway talaga. Yang problema mo sa mga kasama mo sa trabaho, sa negosyo, yang sakit mo, yang pagkamatay ng mahal mo, yang sigalot ngayon sa pamilya ninyo, makakaya-kaya nating isama yan sa mga bagay na pwedeng masayang. Maisasama lang natin yan kung titingnan natin na mga sufferings, problems, and pains ay mahalaga din naman. Kasi ang mga bagay na nasasabi nating nasasayang ay yung mahalaga lang. Di mo ganong sinasabing sayang ang isang bagay na hindi naman mahalaga. Kaya masasabi nating sayang ang problema kung titingnan din natin na ang problema, sufferings, pains, ay mahalaga din naman. Pues, tanggapin na po natin na ang sufferings natin ay po pwedeng masayang din. Tanggapin na rin po natin na mga sufferings natin ay pwedeng importante din. Hindi po ako may sabi niyan, ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi dito, ang mga banal sa kalangitan. Sa pangitain ni San Juan, nakita niya ang di mabilang ng mga nilalang sa kalangitan. Nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. Nakasuot ng puting-puti, ay hawak na palaspas. Ang palaspas ay simbolo ng tagumpay. And true enough, sapagkat may nagtanong, sino ba ang mga yan? May sumagot, sila ang mga nagtagumpay sa matitinding pag-uusig. Kaya nilinis ng dugo ng kordero ang kanilang damit. So dito talagang sinasabi, di man tahasan, na may kinalaman sa pagkarating ng mga banal sa kalangitan, ang mga problema na kanilang napagtagumpayan. Hindi nila sinayang ang mga pag-uusig na yan. Sa ating ebanghelyo ay sinasabi ng ating Panginoon na mapalad ang mga aba, mapalad ang mga pinag-uusig, inaalimura, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasama na pawang kasinungalingan. Bakit sasabihin ng Panginoon na mapalad ang mga yan? Bakit sasabihin niya sa kanilang, maggala kayo? Bakit niya sasabihin yan? Kung hindi importante ang mga sufferings na nararasan ng mga yan. Bakit niya yan sasabihin sa kanila kung sinayang nila ang mga sufferings na yan? Hindi. Kaya tanggapin na po natin, mahalaga din ang sufferings. Huwag nating sasayangin. Kung hanggang ngayon nagsasalita ako, masakit na lalamunan ko, hindi ka pa rin kumbinsido, ay nakaw, sigurado, marami ka na at marami ka pang problemang sasayangin. Nung ako'y nag-aaral sa seminaryo, may isang pare, mabait naman siya, pero bubuisit talaga kami sa kanya. Sinapaka-stricto. Lalong-lalo na noon. Okay na ngayon. Lalong-lalo na noon. At ako personally, feeling ko kasi, pinipersonal ako. Actually, sa kanya nanggaling yung isang kaso ko na hindi ko naman talaga intensyon. Feeling ko, diniin niya ako doon. And from then on, feeling ko, malamig siya sa akin. Feeling ko, sa recitation, pinag-iinitin niya ako. Sa mga inuutos niyan, parang pinahirapan niya ako. Ang epekto nito, bubuisit ako sa kanya. Ang epekto nito, nakikisalo ako sa mga seminarista na nagkukwentuhan ng pangit
laban sa kanya. Ang epekto nito, nagdarasal talaga ako na sana malipat na siya. Ang epekto nito, meron kasing tulay sa seminaryo papunta ng seminaryo. Ang epekto, pinagdarasal ko talaga na bumagsak yung tuloy na yon, pagdaraan na siya. Hanggang sa ganun ang epekto. Hanggang sa nag-SD ako sa isang pari, sinabi ko yung nararamdaman ko at para humingi na rin ng payo. Sabi niya sa akin ay ganito, Fidel, wala ka namang magagawa. Nandyan siya, nandyan ka. Hindi ka naman pwedeng lumabas. Hindi naman pa siya siguro ililipat pa. Tanggapin mo na. Pilitin mong mahalin. Daan yan ng kabanalan mo. Huwag mong sasayangin. And those words struck me. Daan yan ng kabanalan mo. Huwag mong sayangin. And I wonder, ilan na ang mga problemang inalaw ng Diyos na maranasan natin para maging daan ng kabanalan, para mas mag-mature tayo, para mas maging wise tayo, para mas matuto tayo, para mas kumapit tayo sa Kanya, para mas magdasal tayo, para mas maging humble tayo. Ilan na ang mga problemang ito na sinayang natin sapagkat imbis na ang lumabas ay yung santo sa ating pagkatao. Lahat tayo santo. Anak tayo ng Diyos. Pinabuti pa tayo lalo ni Kristo. Kaya nga sa maraming sulat ni San Pablo, sa mga early Christian communities, ina-address niya silang saints. At ganun talaga tayo. Naging masama lang tayo, naging marumi lang tayo. Pero ang tunay nating katangian, tayo santo. Ilan na yung mga problema nating dumaan sa buhay natin na sinayang natin sapagkat ang hinayaan nating lumabas sa atin, hindi yung pagiging santo natin, kundi yung pagiging santong kabayo natin. Kanina lang, may sinayang akong problema. Kanina lang. At habang ako'y nagmimisa, kasi napansin ko, konti lang yung nagsimba kanina. Kayo rin naman konti. At naisip ko, hindi na kami natuto. Nung isang taon, ganito rin Kaya sabi ko, sa isang taon and by the way, nung isang taon, kaya namin sinabing ganun, ay, sa susunod na taon dapat isang misa na lang sa umaga. Pag-isahin na lang kasi konti lang naman ang nagsisimba. Sa 6 a.m. at 7:30 a.m. So ibig sabihin, 2 years ago ganito na. Hanggang ngayon ganito pa rin. Hindi na natuto. Masama pa naman yung pakiramdam ko. Natapat pa talaga. Kung isa na lang sana yung misa. Alam niyo, ginawa ko. Hindi ako nakapagpikil. Yung mga nagsisimba kanina, habang first reading, kinunang ko ng picture. Tapos sinend ko sa group message namin, sa group chat namin. Sabi ko, eto matuto na tayo Kunti yung nagsisimba. Tandaan nyo na next year, isang misa na lang sa umaga. Akalain yung sinayang ko yung problema ngayon. Pwede namang mas naging maunawain ako. Pwede namang nagtimpi ako. Alam niyo yung pagtitimpe, yung gusto mo nang masabi, na hindi mo sasabihin, pwede namang ganun ang ginawa ko. Nagmimisa, nagtagsa ako. At pwede ko rin namang isipin, hayaan mo na. Kasi baka may mga tao dyan, si Ronald, si Lori, na hindi talaga kayang magsimba ng 6. Kasi pagod sila. Hayaan mo na. Okay lang yun. Ayaw mo ba nun, 2 misa? Mas babanal ka? Something like that. Pwedeng ganun na maging epekto sa akin. Pero ang lumbas, hindi yung pagiging santo ko. Patay. Sayang. Tawa-tawa ka. O diba? Ilang beses mong namura yung asawa mo? Ilang beses mong namura yung anak mo? Ilang beses kang nagtampo sa Diyos? Sige nga. Ilang beses mong tiniis ang hindi ka na nagsimba? Nagmalaki ka pa talaga. Ilang beses mong gustong ipakula mo yung nangutang sa'yo ayaw magbayad. Ilang beses mong hinangad na sana may mangyaring pangit sa boyfriend mong nanloko sa'yo? Sige nga, ilang beses uminit ang ulo mo? Marami ka na ring problemang sinayang. At marami pa tayong sasayangin kapag hindi natin iniba ang disposisyon natin. Unang disposisyon, tanggapin na natin. At tulad ng pare na nagsabi sa akin, na ka naman magagawa, nag-aaral ka dyan. Nandyan siya. Lalabas ka? Di pa naman siya malilipat pa. Tanggapin mo na. Ganon din ang pwede nating sabihin para sa atin.
na tayong magagawa habang nabubuhay tayo sa mundo. May problema talaga. Kahit nag-iingat ka, kahit nagpapakabuti ka, kung paano nga ang ulan ay pumapatak, both sa mabubuti at sa masasama, kung blessing man yan, ganun din ang mga problems. Lahat nito, nagiging biktima, mabuti man o masama. Mamaya, pupunta ka sa sementeryo. Kung ayaw mo na ng problema, doon ka na lang din humiga. Marami pang darating na problema. Kahit anong dasal natin. Kasi yun ay part ng buhay natin at ng pagsunod natin sa Panginoon natin. O di ba sabi niya, sino mang susunod sa Kanya, magbuhat ng krus. Sinabi niya yan. At yung disposisyon na ikalawa, sabi ko nga dati sa dating sermon ko, God is sovereign. Makapangyarihan siya, He is in control. Kahit ng mga problema natin. Siya yung tanging Diyos na pwedeng magsabi sa lindol, stop! Siya lang! O hindi nga ba't sa aklat ni Job, nagpaalam pa talaga yung demonyo sa Diyos bago niya tuksuhin si Job. At sinabi ng Diyos sa demonyo, huwag mo sasaktan si Job. So you see, may kapangyarihan ng Diyos na i-stop, na hindi i-allow yung mga problema natin. At may kapangyarihan din siya na i-allow man niya, pwede niya sabihin, stop na! Dapat gumaling na to. Dapat ma-solve na yung problemang ito. Hindi na dapat magtagal ito. He's all powerful. Kaya niya yan. So kaya mo sinisisi ang Diyos, ano? Kapatid, tandaan natin, sisihin natin ang Diyos kung sadista siya. Hindi siya sadista. Kaya hindi niya tayo pababayaan na makaranas ng problema at magtagal yung problema kung wala siyang magandang dahilan talaga. Eh kung ikaw nga parang dinudurog ang puso mo kapag umiiyak yung anak mo eh. Kahit may kasalanan yung anak mo, parang dinudurog ang Diyos pa ba? Eh sana, yes, umiwas tayo sa problema. Yes, magdasal tayo na hindi tayo magka-problema. Pero be rest assured na i-allow man ng Panginoon ang problema, tansyado na niya. Alam niya na ito ay pwedeng magdulot sa atin ng mabuti talaga. Kailangan lamang nating sumampalataya sa Kanya. Narinig natin sa ating kalawang pagbasa, tayo mga anak ng Diyos. Totoo yun. At hindi nagbabago yun. Kahit gaano pa tayo maging makasalanan. Minahal nga tayo ng Panginoon samantalang makasalanan pa tayo eh. At yung pagiging tatay niya, mas ipaparamdam ng Diyos. Kung paanong mas pinaparamdam mo ang pagiging nanay o tatay mo sa anak mo kapag lubhang nangangailangan nito, ganun din ang Diyos. Kaya maniwala tayo bilang mga tunay na anak ng Diyos that if ever God allows suffering, He wants us to suffer for something greater. We will not suffer for nothing just to give us pain, just to make us uncomfortable, just to hurt us. God will never do that. Tandaan natin yan. Meron daw isang survivor ng lumubog na barko, napadpad siya sa isang isla na siya lang talaga. At sa pagtingin-tingin niya sa paligid, ay nako, wala siyang makita kahit kalapit na isla. Puro dagat lang talaga. Nagdasal siya ng dasal. Na sana'y may makakita sa kanya. Takot na takot siya. Ang tagal na wala pa. Naisipan niyang gumawa ng isang maliit na kubo. Doon niya inilagay yung mga belongings niya. Kaunti lang naman na kanyang naisalba. Hanggang sa umalis siya para kumuha ng makakain niya. Pagbalik niya, ang laking gulat niya, hindi niya maipaliwanag. Yung kubo nagliliyab. Naku, laki ng usok, natupok. Pati konting gamit niyang naisalba niya. Iyak siya ng iyak. Grabe na! When it rains, it pours. Nakalain mo? Naluhod na lang siya umiiyak hanggang sa siya'y makatulog. Ginising siya ng mga rescuers na natuntun siya. Aba, nagtaka siya, paano niyo ako natuntun? Paano niyo ako nakita? Sabi sa kanya, di ba nagpausok ka? Bigla niyang naalala, ito'y dahil sa natupok na kubo at mga gamit niya. Yung inakala niyang napakalaking problema, ay, malaking grasya pala. And that can also be applied sa bawat problema natin na inaalaw ng Diyos na maranasan natin. Tandaan natin. Ang sabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo sa Romans 5:20, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung nasa nandun ang pagsumay, ang pagkakasala, mas lalong nando doon ang grasya, pagpapala, kagandahang loob ng Diyos. Pwede natin sabihin, sapagkat ang problema naman ay epekto ng pagkakasala. Kung nasa saan nandun ang problema, mas nando doon ang grasya. Nung nabubuhay pa si Monsignor Mar, lagi niya sinasabi, sa isang grasya, doble. Ay, sa isang problema, doble ang grasya. Maraming grasya. Nandun na yung grasya na masosolve yung problema. At nandun yung mas marami pang grasya. Matututo ka,
mas magiging okay ang pamilya, masasampalataya ka, mas ma-appreciate mo yung buhay, yung mga blessings na dati hindi mo nakikita, mas magiging matiisin ka, mas magiging pasensyoso ka, mas lalawak ang pangunawa mo, mas tatatag ka. Laksa-laksang grasya. Ganon ang Diyos. Patatalo ba siya? Sana lang, huwag natin sayangin ang problema. Kasi pag sinayang natin ang problema, masasayang din natin ang mga grasya. Harapin natin ang bawat problema ng may pananampalataya na para bang tayo na-excite pa. Lord, nasasaktan ako. Hindi ko alam kung bakit mo inalaw ito. Pero sige, tatanggapin ko at tulungan mo ko na makita kung anong gusto mong makita ko sa mga problemang ito. Ma-realize ko. Tulungan mo kung mangyari sa buhay ko. Kung anong gusto mong mga mangyaring magaganda sapagkat hindi mo iaalaw ang problemang ito kung wala kang magandang binabalak talaga. Yun ang pananampalataya. Pagtataya. Sa sugal, pwede ka pang matalo kasi 50-50 talo, panalo. Pero sa pananampalataya, nagtataya ka sa dakilang dahilan ng Diyos na sa iyo'y nagmamahal. Wala kang talo doon. You will never go wrong. Siguradong maraming grasya. At kapag naranasan natin, isipin natin, sulit yung pagtitiis na ginawa natin. By the way, yun ang isa sa magiging reaksyon natin kapag punta natin sa kalangitan. Pagpasok natin ganun at nakita natin ang Diyos. Pagpasok natin ganun at nakita natin ang langit na ang sabi sa banal na kasulatan, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those. Hindi mo ma-describe ang kaligayahan mo. Ang unang-unang maiisip mo, sulit ang pagtitiis ko sa asawa ko. Sulit ang pagpapatawad na ginawa ko sa anak ko, sa mga magulang ko. Sulit ang pagpapatawad na ginawa ko sa taong pumatay sa mahal ko, sa lumapastangan sa akin. Sulit ang mga pagtitiis ko. Kasi nga, hindi mo naman ito pinasan, hinarap ng nag-iisa. All the while, ang Diyos ay lagi mong kasama. Yun ang pagiging banal. Kasama ang Diyos sa hirap at ginhawa. When that happens, when that becomes our disposition, sinisigurado ko sa iyo, pagdating ng araw na ipagdiriwang ang November 1, kasama ka na sa ipagdiriwang. Ito sana ang hilingin natin, biyaya